welcome to another weekly stock commentary powered by Google AI. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. For daily investment insights, check my Facebook page. So first story for today is about A-REIT. I-discuss daw nila yung kanilang reinvestment plan, di ba? So gumawa sila ng malaking reinvestment, or I should say infusion last year. Ilan kayong tatas na dividend nito, di ba? So sa ngayon, REITs like A-REIT, RCR, sideways sila kasi nga mahal na sila, no? Relative sa kanilang other tawag nito. Relative to other REITs sector nila. So, nagtaas sila last quarter, potentially magtaas din sila, no? First quarter ng 2025 or I should say 2026. So assuming mag-average sila ng hindi no, masyadong mataas. 0.63 times 4 kunyari ng 2026 divided by 43. Uy, that's a dividend yield of 5.8%. So almost similar sa RCR. Kapag bumagsak ang interest rate to 4%, di ba? So mamili ka 4%. So obviously, passive income out there, baka mag-over sila mga 4.5 ganon, 5%. Mas attractive to, di ba? So pag attractive to, ang pwede mangyari is may mga magro-rotate na capital dito which could potentially drive stock prices to go up. So we'll see kung may mga bago silang infuse no for 2026. Number 2, CNPF. So CNPF, ito yung mga inasahan kong mag-correct. Pag nag-correct siya, babawasan yung market cap niya. Ayan, pag nabawasan, pwede siyang palitan ni GSMI. Kasi mas malakas yung earnings power ni GSMI rito eh. Such that, nag-trade lang kasi ito ngayon. At very expensive multiple, di ba? So bakit? Kasi continuous yung growth trajectory niya. So recently, taas din to ng dividend. Ayan, so growing pa rin naman siya kasi defensive din yung produkto nito. Siya ng konting dividend. Ayan, 65 centavos. Pero hindi mo naramdam, no? Kasi nga, to reach at an expensive multiple. Assuming dalawang hindi, bumaba nga oh. Tama ba to? Hindi, 55 naging 60 pala. Okay. Hindi pala ako basa. So, 0.6. Dalawang ganyan. Trade siya ngayon, 39 pesos. Diba? 3%, no? Pwede na, pero I think there are better consumer stable stocks out there na also growing. Pagka-defensive din yung product nila and trading at a better dividend yield. So, I think kailangan ito mag-correct no? Pag bumalik to sa 20 lang, no? 1.2 divided by 20. Kahit gang doon lang muna. Oh, yeah, 6% yield. Malupit doon. So, pag nagkaroon ng bear market sa Pilipinas, karoon ng selling pressure, lahat sinasell down. Ito yung magandang abangan. Okay? So, SP New Energy. Kasi, if I'm not mistaken, may nabasa ko recently, na-energize na ata yung di ba? Yung Terra Solar. Ang tanong is ilan yung i-contribute yun na tawag nito, ilan yung contribute nyo na profitability. Ayan, napalitan na ng pangalan, naging SP New Energy Corporation and yun yung logo ng Meralco. So ilan yung contribute niya and mag-start na kaya silang mamigay ng dividend. So, depende ilan yung ma-generate nila na cash flow. Kasi it seems mabigat pa rin nata to, di ba? Current asset,
23 billion, 5 billion in cash. Ilan yung ano na ito? Market cap, ang bigat niya, no? Mid cap, 66 billion. So, 23. Current liabilities of only 10. Okay. And total, pwede, no? Ay, hindi, no? Malaki yung ano niya. Malaki yung long-term debt niya. Okay. Baka hindi pa siya mamimigay ng ano. Baka hindi pa niya afford. Possible, pero baka sobrang liit, no? So, DHI. The tender offer, 1.69. Di ko pinapalo kasi ito yung Dominion Holdings. Ano ba meron dito? Uy, ano to? Tender offer, 1.69 per share. Pero trading siya ngayon. So, ano sure anong kwento dyan? Okay. Kasi hindi ko nga pinapalo yan. Yung 1.69 nga, tapos ganyan. Di ba? Sell. Ganon. Iwan, lugi. Okay. So, green energy. Massive spike. Wala to. Green energy, parang ang alam ko, speculative stock ata to. One of those companies na, ayan. Hindi mo naman yung direction niya sa buhay. Okay. So, stock price. Wala ko, may mga naipit-ipit dyan dati. Oo. So, wala ko, may mga nagdadasal dyan ngayon. No? Sana may pumitik na ano dyan. Speculation para makawala na kami. So, Del Monte. So, Del Monte is a potential turnaround play. Tinanggal na nila yung kanilang sakit sa ulo. US subsidiary, US segment. Ang tanong, maganda na ba siyang bilhin? Di ba? Ano na siya, highly profitable na ulit. Pero mabigat yung ano nito. Mabigat balance sheet nito for now. No? Di na ito namimigay ng dividend eh. Dati mamimigay ito ng dividend. So nagkaroon sila ng struggle in recent years and doon lumobo yung kanilang leverage. So current asset of 274 million USD. So 274 versus current liabilities of 942. Grabe. And total liabilities of 1. Sobrang bigat, no? Pag mga ganyan, wala. Parang medyo mahirap pang basahin yan kung magta-turn around na siya. So, they started generating cash flows ulit. 165 pero kulang eh, no? So, kung naniniwala ka na may hatak pa rin ang Del Monte, then maybe, pero may mag-speculate dyan. Pero since nasa siya, consumer staple, again, there are better consumer staple stocks out there na walang ganyang, walang problema. Okay? So, next is PAL. So, continuous pa rin yung recovery ng, airline industry ng Pilipinas. Pero, similar to Cebu Pacific, mga mga napag-incur ng madadaming obligation during the COVID, during the lockdown. So, lahat ng yun, naayos pa nila. Okay, PAL. Pero, bibili. Pero ito kasi, I think ever since dito namimigay ng dividend eh. Ang alam ko namimigay lang ng dividend talaga dati pa. Before lockdown, before COVID, si Cebu lang. Okay. So, Keppel Philippines. Ito ating mag-exit na. Okay, goodbye. So, SMC. SMC filed fresh disclosure. Debt management. Kasi ito yung sobrang laki na utang nito. Simula nung nawala si Metro Pacific MPI sa main index, ito na yung ito na yung number 1. Actually, kahit nung nandun pa si MPI, I think, mas malay pa rin nata utang neto. Kaya wag kayong magtaka, tatas na kanyang, toll rate every year, no? Yun ang mangyayari dito sa laki na utang neto. Kailan niyang bawiin yon. Kasi nga yung mga toll infrastructure ng Pilipinas, di naman humati yung gobyerno dyan eh. Yung upfront fee, laging lahat yan sa private sector yung nagluluwal. Kaya expect, babawiin nila ng babawiin yon.
So ayan no, current asset 891 billion, pero ayan no, di ba? Current liability 663 billion, okay pa. Pero total liabilities of 1.97 trillion. Grabe. Mas malaki pa sa market cap ni ICT. Ay 1.2 trillion in long-term debt. Yan talaga, mas malaki pa yan sa market cap ni ICT, di ba? So SMC, pero doon pa rin yung burden ng nila, di ba? Mga financing cost, blah blah blah. Biruin mo, yung utang mo mas malaki sa market cap ng Ay hindi, no? Di na pala. Okay, na-overtaken na pala. Dati, yan, 1.2, 1.3. Konti na lang, okay? Kaya for me, wala pa yan. Di pa attractive yung SMC na yan. You have MRC, di ba? So, buzzing na speculation na yan eh. Partnership, energy eh. Kung ano na lang yung speculation dito eh. Dati nung kasagsagan ng telco, papasok daw sila sa telco. Ngayon naman, ngayon naman energy, di ba? Ano bang gusto mong gawin sa buhay mo? Eh, next is concrete, breakout, single session, expectation increase, government infrastructure spending. Ano pa ginagawa ng concrete? So, ito rin, hindi ko to pinapollow. So, concrete, quarrying. Ayun pala ito eh. Ayan, quarry, blah, blah, blah. Wala to. So, wala. 32 million. In 1 year, 45 million. Valued at 1 point. Mga ganyan. Hindi pinag-isipan mga ganyan eh. So, MREIT, latest public ownership, showing stable institutional holding. Ang tanong lang kayong tatas ng nito, no? With the recent infusion na ginawa nila na puro office, no? Are those dividend accretive? Malalaman natin. Pero relative to other REIT or relative to other blue chip REIT like RCR, A-REIT, mataas yung yield nito, diba? I think around 7% to ngayon. So kunyari, bumili ako ng RCR, diba? Kunyari, 5.9% yield. So para makapunta ako sa 7% yield, kailangan nilang mag-grow ng madaming double digit na dividend growth. Every year, ibig sabihin, gagawa sila ng madaming infusion every year. Ano nila gagawin yon? That I don't know. So, kailangan nilang gumawa ng 2 taon na double digit growth, no? Na for REIT, mahirap yon. Unless sobrang laki yung asset na infuse mo na favorable sa mga REIT investor. So, TKC Metal. So, a massive 13% jump this week. Wala to. Local construction and steel demand. May profit ba to? So, ito rin, hindi ko rin to pinapollow. Demand. Wala nga silang revenue. Diba? Nag-ooperate pa to at walang revenue no? Diba? Paano ng optimism sa recovery ng steel? Wala nga silang nire-report na revenue. Next is PERC. A news from the Department of Energy regarding new service contracts for renewable energy project. Pero ang PERC, puro preferred share ata to eh. Ay hindi, mayroon na wala 0.05 PERC. Yan na 0.05, 3 point wala na, hindi maramdam. Okay. So, re-register sila around 400 plus. Wala, bagsak nga sila last year. Trading around 1, wala, mabigat. And lastly, you have foreign sell of resistance. Okay, ito yung nung nakaraan. So, ang tanong, kumusta ang stock market natin today? We'll have to find that out. Ba't hindi niya sinama si Nakatanga tong AI na to Yung pinakamalaking news ngayon, no? SCC tsaka DMC. So, ika-cover ko na siya, SCC, kung saan nag-crash siya ng negative 20%.
DMC, nag-crash siya almost, negative 15%. Potentially ba mag-continue pa yan in the coming days. Depende sa mga magsasubmit na mga bidder kung big time yung mga magsasubmit, no? So recently, no? Sabi na MJ, nag-indicate na siya ng ano niya, oh. Intention na baka mag-bid siya. Siyempre, yan din yung San Miguel, Aboitiz. Grabe. So, madami kong insight about SCC and DMC on my Facebook, no? Basahin nyo na lang siya. Pero technically, sa ngayon, ang tinitignan dito, for sure, sino yung mga magpa-participate sa actual bidding, di ba? Kung may malakas ba talaga silang kalaban, okay? Kasi sinasabi ng iba, di ba magpa-participate dyan, di ba? Gagastos pa sila ng capex yan, ganon. Meron pa rin kasi yung mga ganyang capex. Sanay nang umutang yung mga malalaking capex. Kita niyo yung San Miguel kanina, 1.2 trillion. Di siya takot, okay? Aboitiz palagi dito utang nun. Meralco, syempre, utang din yan kung gusto niya. So, sanay nang umutang yung mga yan. So, hindi yan mag-hesitate na umutang, di ba? Na gumawa ng capex for that asset. Ang lamang lang ng SCC, DMC's, lalo na SCC malinis balance sheet nun, okay? And syempre, hindi niya kailangan mag-capex yung niya, mga equipments niya, yung kanyang expertise nandyan na. So, technically, sila yung number one talaga na possible manalo, no? Maybe you can give them more than 50% chance na manalo. Pero tulad ng sinabi ko rito, no? Diba? Kapag involve ang politics and yung mga ganyang malalaking power dynamics, shifting in power dynamics among oligarch, di ba? Walang ganyang certainty, okay? So dapat kapag hindi sila yung manalo, may plano ka na ano yung gagawin mo sa position mo, okay? And as for me, may position ako dito, SCC DMC. Before this crash, they are around combined, they are around 4.5 or less percent of my portfolio. So hindi ganoon ka significant, no? Kahit mga lahati yung value nila, no? Nyari 32, biglang mag-15. Si DMC naman mga lahati. Si SCC possible siyang mga lahati kasi sometimes more than 50% na kanyang nire-report na earnings galing sa kanyang coal mining. Meanwhile si DMC siguro mga 20 to 30% correction. Mula rito 30 siguro mga hanggang dito, no? 7 ganyan. So kahit mag-correct sila ng ganon, kalalim, di mangangaray yung portfolio ko, okay? Especially na long-term view of the performance ng aking portfolio. Kaya wait akong tignan kung paano mag-play out yung bidding process nila, di ba? But for some investor na concentrated on SCC and DMC, maybe more than 50% na nilang allocation combined nandyan sa dalawang yan, applicable sa'yo itong latest na pinost ko. SCC and DMC investors right now, every time they hear potential. Makikita nyo in the coming days. Aboitiz, gagawa yan ng headline, intention to bid. Pati yung San Miguel, makikita nyo yan, okay? Kung hindi, kung wala, then that's good for Kunsunyi. Kukunti lang yung kalaban nila, okay? Anyways, that's it for today's insight on stock commentaries.